halo ang lumang muka at mga bago. Mga veteranong politikong mula pa sa ating kanununuan at mga batang kinatawan na mga dati ring angkan. Matagal nang pinagmamalaki ng mga Pilipino ang galing nating mag-alaga ng bisita, balikbayan man o banyaga. Kaya nagulat ang lahat ng sa isang trahedya ang mga naging biktima, mga turista. Sa bilis at galing ni Manny Pacquiao, magtataka pa ba kayo kung tanghalin siyang pound for pound king at pound for pound fighter of the world? Siya lang naman kasi sa balat ng lupa ang naka-8 titulo sa mundo ng boxing. Sino pa ba? Wala na! Kung talo siya nung minsan tumakbo siyang kongresista sa General Santos, huwag naman siya nung eleksyon 2010 bilang kongresista ng Sarangani. Kung kailangan natin magsalita ng hindi magandang word sa ating kapwa congressman o congresswoman man, dapat in proper forum. Yun na lang, may ilang kumi-question pa rin sa kanyang kakayahan. At nakapokus ako sa pagsiservisyo bilang congressman. And hindi lang naman boxing ang trabaho ko, kundi may trabaho akong dapat gampanan na maraming umaasa, maraming mga project na ipinangako namin. So, kailangan namin ibigay para hindi tayo maging mukhang sinungaling. Pero hindi lang si Pacman ang nakakatikim ng tagumpay sa politika sa pagtatapos ng dekada. Siyempre, nariyan pa rin ang mga galing showbiz. Ang mga tumawid mula Malacanang papuntang Batasan. At ang nagbabalik na email gifting. Bukod sa dating unang ginang na si Congresswoman Imelda Marcos, nakasungkip din ang pwesto sa Senado ang anak niyang si Bongbong. Habang si Amy Marcos naman ang nahalal na gobernador sa Ilocos Norte. Nakakatawang isipin na magbalik ang mga kinos sa Malacanang tila kumakambak din ang drama ng mga karibal nila sa politika noon na mga Marcos. Habang nagkakakilalanan ang mga bago at veterano sa loob ng Kongreso, agaw pansin naman ang nakarating na balita mula sa Hong Kong. Magandang gabi po. Kumpirmadong naaresto sa Hong Kong ang anak ni Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na si Congressman Ronald Singson ng 1st District ng probinsya. Ang kaso ni Congressman Singson may kaugnayan sa iligal na droga. Ang mambabatas kasi mula sa Ilocos Sur na si Ronald Singson na hulihan daw ng cocaine sa Hong Kong Airport. Ngayon lamang po tayo nagkaroon ng isang representante o miyembro ng Kongreso na nakulong sa ibang bayan, lalo na sa ganitong klaseng kaso. Pagsamantalang nakalaya si Ronald Singson sa bisa ng piyansa at tinatawag na surety bond na umaabot sa halos 8 milyong piso. Pero patuloy pa rin nililitis ang kaso. We'll settle this battle first and then we'll go to the next one. Kung nalagay sa halanganin sa Hong Kong ang isa nating mambabatas, 8 turista namang galing Hong Kong ang sawing palad na nadamay sa pang-hostage ng isang tourist bus dito sa Pilipinas. Hiniling ng hostage na si dating Police Inspector Rolando Mendoza na agarang repasuhin ng ombudsman ang kanyang asunto para umano makabalik siya sa serbisyo. Nasaksihan ng buong mundo ang kapalpakan ng ating pulisya. Pati ang nag-cover na media, umani rin ng batikos. Tumagal ang pang-hostage ng mahigit 10 oras. May mga nadamay rin na sibilyan. Kasama rin sa mga napuruhan ang ng-hostage mismo na si Mendoza. This is very tragic. And the way it is handled, particularly the way the outcome, I find it is disappointing. Galit na mga taga-Hong Kong sa maraas ng pagwawakas ng tinaguriang Quirino Bloodbath. Pulis lang! Pulis lang ang magpapakamatay! Remember that! Pulis lang! And yet, what are we getting into? Oh, sisihin yung pulis. Isang malawakang investigasyon ang isinagawa para matukoy ang dapat daw managot sa kapalpakang ito sa pangunguna ng bagong luklok na kalihim ng Department of Justice, ang dating chairman ng Commission on Human Rights, Laila De Lima. Was there an intelligence team and did that team do their work? Isa-isang umarap ang mga pinatawag sa pagdinig ng Binuong Incident Investigation and Review Committee o IIRC, kabilang ang mga opisyal ng pulisya, gayon din ang mga lokal na opisyal ng Maynila, pati na ang ilang miyembro ng media at mga miyembro ng gabinete.
Kahit hindi sa akin ay atas yun, ginampanan ko yung akala ng mamamayan dapat kong gampanan. Ibig sabihin, kung hindi yun nagtagumpay, di kasama po talaga ako sa nanagot at mananagot. Nang isa publiko na ng Malacanang ang resulta ng investigasyon, inirekomendang kasuhan ng ilang miyembro ng kapulisan, pati na ilang opisyal ng gobyerno. Ang tanong, mabibigyan pa ba ng katarungan ang mga biktima at mapapanagot pa ba ang may sala? Marami pong problema, dinala yung hostage crisis sa Quirino. Pero nagi pong paraan naman yun na mabuksan yung mga mata ng pangkalahatan na mahalaga yung paghahanda. The court and bank, in a vote of 7-4, has acquitted Hubert Jeffrey P. Webb. Saan kami maghahanap ng katarungan? Elohim ba? Kaya napapaya ako. Sabi ko, alam mo Lord, napakabait mo sa akin talaga kasi nandun ka lagi eh.